bagamat buwan ngayon ng mga magsasaka at mangingisda, pero talagang nakakalungkot dahil ang buwan na ito ay dapat sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya lang, nakikita natin yung matinding pagbagsak ng sektor ng agrikultura. Lahat ng aspeto o mga indicators sa agriculture sector ay nasa pinakamababang antas. No? Bombo Justin, alam natin na ang agriculture sector ang pinakababang contributory doon sa GDP natin. 2.3% lang ang ambag ng ating sektor ng agrikultura. Despite the fact na ang Pilipinas ay isang agricultural na bansa, pero ang kabaliktaran nito at kabalintunaan ay napakaliit ng kontribusyon ng ating agrikultura. Mataas masyado, halos dumoble ang cost of production sa isang hektaryang palayan. In fact, Bombo Justin, sa huling research natin itong Abril lamang, no, dahil sa oil price shock na naranasan ng mamamayan, mula doon sa 60,000 production capital sa bawat taniman ng palay, dahil mayroon tayong 2 cycle ng taniman ng palay sa taon, sa nakaraang taon umaabot sa 60,000 per hectare ang production cost ng palay. Ngayon po umaabot na sa 95,000 ang 1 hectare ng palayan na kailangang bunuin ng ating mga magsasaka ng palay dahil para makapagtanim. At maliban dyan, nung huling harvest season ay napakababa ng buying price ng palay. Nasa 14 pesos, 18 pesos ang pinakamataas na buying price, despite na ang sinasabi ng National Food Authority ng NFA na kaya nilang bilhin sa 24 to 25 pesos per kilo ng palay. Pero yung standard po ng 24-25 pesos per kilo ay nasa pinaka-dry, no, o pinaka-tuyo na palay. Napakababa ang buying price ng palay ngayon, ngunit napakamahal ng farm gate price ng mga bigas, no, o yung mga retail price ng mga bigas. Despite na nagkaroon ng price cap na inimplement ng Department of Agriculture at marami namang nilalabas ngayon ng DA na si Secretary Chu Laurel ay umiikot daw sa mga palengke sa buong bansa para hanapin yung 20 pesos na bigas. Hindi niya talaga mahanap yung 20 pesos na bigas dahil hindi naman siya available sa mga common market. As of May 2026, nasa 400,000 metric tons na ang pumasok na imported na bigas. Kasabay nito noong first harvest season. Kaya nakakalungkot na ang industriya natin ng bigas ay mas naka-prioritize pa ang imported, no, na bigas, despite the 3 months na almost 3 months na sinasabi nating importation suspension. Mula doon, kung nais talagang i-address ang malalim na ugat ng problema ng industriya ng bigas ng ating mga magsasaka dito sa Pilipinas, kailangang repasuhin ang usapin ng rice liberalization law at kailangan bigyan ng malaking atensyon ang subsidyo. No, I repeat, Bombo Justin, subsidyo po, hindi pa utang. Hindi po pa utang sa mga magsasaka, kundi government subsidy sa production capital na at least 50,000 pesos na government subsidy sa lahat ng mga magsasaka ng palay. Kaya po yan gawin, and in fact, we have the computation already submitted to the Office of the Secretary and to Congress for further consideration of the appropriation dahil meron pong tinatalakay ngayon na batas para sa pagrepaso, para repasuhin ang rice liberalization law. We have also submitted our formal position paper in the House of Congress with regards to the proposed amendment of the rice liberalization law, and our proposal to consider deliberation the rice industry development bill proposed by the Makabayan Bloc. Kinakailangan talaga ngayon ang mas masinsin at yung porsigido natin paniningin sa gobyerno. Alam natin nalantad sa mga nakaraang mga buwan yung kung paano nilulusay, paano kinukurakot ang bilyon-bilyon o trilyong pera ng mamamayan. May pera pala ang gobyerno.
pero napupunta lang ito sa iilang mga politiko at gahaman ng politiko. Dapat ang mga bilyong-bilyong pera at mga mali-maletang perang ito ay nakalaan sa kamay ng mga tagapaglikha ng pagkain. Dapat maniningil dapat ang mga magsasaka. Kailangan nating singilin ang gobyerno at huwag silang magsabi na walang pera para sa agrikultura. Dahil may pera. Kung saan napupunta ang pera, yun ang may problema. Kung ito ba ay napupunta lamang, ang mga maletang perang ito ay napupunta lamang sa iilang mga politiko, iilang mga buhaya, ay kailangang singilin ito. At kailangan managot yung mga naglustay ng pera natin mula sa pinakamataas na posisyon, Pangulo, pangalawang Pangulo ka man, Senador ka man, kongresista ka man, mga opisyal ka man ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, kailangan silang panagutin. No, dahil dapat ang mga pondong perang ito ay nakalaan para doon sa mas epektibo at sustainableng sektor tulad ng agrikultura natin, tulad ng mga magsasaka. Sabi mo nga, tagapaglikha ng pagkain pero sila mismo nahihirapan sa ihahapag na pagkain sa kanilang hapagkainan.